Ilang linggo bago ang Pasko, tumaas na po ang presyo ng sibuyas na karaniwang panggisa sa mga ulam. Sa ilang pamilihan, lagpas 20 pesos na ang itinaas ng presyo. At sa pag-iikot nga po ng Super Radio DZBB sa Mega Q-Mart sa Quezon City, umabot na sa 160 pesos kada kilo ang sibuyas. 40 pesos naman na mas mataas po yan kumpara sa dating presyo. Sabi ng ilang tindera, dulot po daw yan ng kakulangan sa supply. Sa monitoring ng Department of Agriculture kahapon, naglalaro sa 130 hanggang 220 pesos ang kada kilo ng local red onion sa mga palengke sa Metro Manila. Una lang sinabi ng Department of Agriculture na hindi aabot sa 700 pesos ang kada kilo ng sibuyas na nangyari bago magtapos noon ang taong 2022. Paalala sa mga motorista, may oil price hike po ngayong araw at sa anunsyo nga po ng oil companies, 30 centavos kada litro ang taas presyo sa diesel. Matapos po yan ng 4 na linggong sunod-sunod na rollback. Ang kerosene naman, 65 centavos ang kada litro ang itinaas. Wala namang paggalaw sa presyo ng gasolina. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, ang paggalaw sa presyo ng diesel at kerosene ay dahil sa pagbawas ng supply sa produksyon ng Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC. Bukas na po ulit ang Lagos Nilad Underpass sa Maynila. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Maki Pulido. Maki! Ito na, Rafi, ang pinakahihintay ng maraming motorista dahil pagkatapos ng halos kalahating taon ay binuksan na muli sa traffic itong Lagos Nilad Underpass. So pasado alas 8:30 ng umaga kanina ay dumaan yung convoy ni Manila City Mayor Hani Lacuna kasama niya yung ibang mga opisyal ng LGU. Bahagi ito ng seremonya ng reopening ng Lagos Nilad Underpass. Matapos gastusan ng Manila LGU na sa 70 million pesos para sa first major rehabilitation itong underpass, sabi ni Lacuna hindi na ito babahain. Hindi na rin lubak-lubak. National road daw ito, kaya't proyekto dapat ng DPWH, pero dahil nga lagi silang sinisisi pag ito'y sobrang lubak o kaya dahil binabaha, Manila City Hall na raw ang nagpaayos nito. Sa rehabilitated Lagos Nilad Underpass, may waterproofing ang ilang bahagi ng kalsada para hindi pasukin ng tubig yung pavement na nagiging sanhi ng lubak. Yung pumping area itinaas para diretso raw sa labas yung tubig. Dinagdagan din daw ng pipes para mas mabilis yung daloy ng tubig at yung pipes diretso na sa cistern o yung nagsisilbing catch basin. Kinapalan din yung semento para tumaas dahil undersea water level daw ito. At yung mga nakausap namin kanina, nung nagbukas na, Rafi, yung mga nakausap namin ilang mga jeepney driver at mga estudyante, syempre tuwang-tuwa sila dahil makakaraan na yung kanilang mga PUV dito sa Lagos Nilad. At yung mga estudyante naman daw hindi na malilate. Ang sabi pa nung jeepney driver na nakausap namin, makakatibid sila ng bahagya sa gasolina dahil hindi na kasing traffic. So, Rafi, talagang major road itong Lagos Nilad dahil ito yung nagdurugtong sa Binondo, Santa Cruz at Quiapo area, sa Manila City Hall, Intramuros at Taft Avenue. Noong 1960s pa itinayo itong Lagos Nilad, kaya nga sinasabi ito daw yung first major rehabilitation itong underpass. Ilang beses na itong nalubog sa baha tuwing tag-ulan, kaya matindi rin naman talaga ang mga lubak noon. Rafi? At very historic na yan, Maki. No? Kaya lang, may mga nagbababa doon sa may Lagos Nilad. Siguro ngayon lang naman siguro yan, Maki, no? Doon sa mismong, sila yung nagpapatraffic minsan, no, Maki? Yung alin, yung lubak? Rafi, sorry, pakiulit naman. Oo, kanina kasi, Maki, sa video nyo, may nakita tayong nagbababa doon mismo. Ayan, no? Nagbababa sa mismong halos sa bottom na nung Lagos Nilad. Hindi naman siguro papayagan yan pag fully operational na talaga, no? Alam mo, oo, mukhang nagpa-practice uli sila. Baka kasi yung ibang mga jeepney driver daw, hindi pa sanay na meron na. Naalala mo kasi dito sa gilid nito, Rafi, talagang babaan dapat. Hintuan ng mga jeep na magbababa ng mga pasahero. In fact, kabubukas pa lang nitong Lagos Nilad Underpass, talagang bigla na lang may mga nagbababa sa mga maling lugar. At may paisa-isa pa rin katulad ng nakita mo hanggang sa ngayon. So napipilitan yung mga pasahero actually na maglakad dito sa gitna ng underpass kasi sa maling lugar sila ibinaba. Meron naman tayong mga traffic enforcers dito ngayon na binabantayan. So,
we are hoping na sana naman dahil bagong bukas ito at dati, kung ginagawa nila to dati, sana naman para mas maganda na yung daloy ng traffic, hindi na nila ito gagawin sa mga susunod na araw. Sana naman, gumanda ang kalsada, sana gumanda rin yung paggamit natin ito. Maraming salamat sa iyo, Maki Pulido. May mga nahuli na namang motorista na dumaraan sa EDSA busway kahit pa ipinagbabawal. Ang mainit na balita hatid ni James Agustin. Inilunsad kaninang umaga ng MMDA ang Special Operations Group Strike Force. Parehong mga operatiba ito sa dating New Task Force Special Operations Unit. Parehas din ang operasyon. Mga lumalabag na motorista na dumaraan sa EDSA busway at road clearing operations. Ang officer in charge ay si Gabriel Go na dating deputy ng NTF-SOU. Mas i-intensify lang natin since yung anti-illegal parking, yung mga nandun sa mabuhay lanes, magkakaroon sila ng mga separate group. Kaya mas matututukan natin yung mga delinquent sa pagsunod sa batas. Sa operasyon ng Strike Force sa northbound lane ng EDSA Mandaluyong, may mga naharang pa ring motorista na dumaan sa busway kahit ipinagbabawal. Karamihan ay mga motorcycle rider. May four-wheel vehicles din. Madali kasi. Ipasok. Malilit eh. Gawa po nung nagsiksikan po doon, kaya gumanon lang po ako ng bagya. Ay bumalik naman po ako sa linya. Alam niyo pong bawas? Opo, alam ko po yun, matagal na po yun. Ano yung kuya? Mabilang ang tara sa inyo? Gusto ko lang sana makiusap po yung kuya kung baka pwedeng babaan lang yung yung multa kasi wala nga akong sinasahod, dinadidelay na akong 2 linggo, walang sahod. Umabot sa 17 natikitan hanggang kaninang alas 8 ng umaga. Ayon sa MMDA, bumababa na ang bilang ng mga violator. Indikasyon daw na epektibong mas mataas na multa na ipinataw. 5,000 pesos na ito para sa unang paglabag, epektibo noong November 13. Sa datos ng ahensya, nasa 1,262 motorisang natikitan sa unang linggo ng mas mataas na multa. 345 naman noong nakaraang linggo. Mas paigtingin din ng MMDA ang paggamit ng body-worn camera sa kanilang operasyon. It's for the protection of the enforcer and yung ina-apprehend nila. So mawawala yung mga kasi ganun yung sinabi nung isa kasi mawawala yung mga ganung arguments. Kasi live feed yung makukuha noong bodycam, hindi pwedeng i-edit yung bodycam at hindi pwedeng patayin yung bodycam. Sa ngayon, nasa 100 body-worn cameras pa lang ang ginagamit ng iba't ibang operations group. Hindi raw ito sapat sa dami ng mga operatiba sa buong Metro Manila, kaya magpo-procure pa ang ahensya. Ayon sa DOTR, bukod sa mga bus at service vehicles sa busway project, tanging mga on-duty na ambulansya, bumbero at PNP vehicles ang papayagang makadaan sa busway. Gayon din ang sasakyan ng ilang top officials, gaya ng Pangulo, Vice Presidente, Senate President, House Speaker at Chief Justice. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito na ang mabilisang balita. 15 sugatan matapos mahulog sa kanal ang isang van sa Mauban, Quezon. Papunta sana sa outing ang magkakaanak na sakay ng van nang magpagewang-gewang ito sa kalsada. Sinagot ng driver ng van ang gastusin sa ospital ng mga sugatan. Patuloy ang investigasyon. Pasintabi po sa Calatagan, Batangas, isang putol na paa ng tao ang natagpuan sa dalampasigan. Base sa investigasyon, isang kagawad ng barangay ang nakakita nito. Dinala ang parte ng katawan ng tao sa punerarya. Kumuha na rin ng DNA samples ang Soco, Batangas para dalhin sa forensic unit ng Camp Crame. Ito pa ang ilang atletang Pinoy na hinangaan sa kanilang good job na performance. Wow naman talaga! Ang Philippine team nag-uwi ng medalya sa 2023 Asian Cup Canoe Competition. Gold medal winners sina OJ Fuentes, Joanna Barca, Lialin Baligasa at Kimli Adi Balboa. Inspiration on wheels naman ang hatid ng Pinay skater na si Rydel Abarico. First placer siya sa women's downhill skateboarding sa isang international skating competition sa Thailand. Good job! May tumagas na langi sa isang pier sa San Jose Occidental, Mindoro. Para hindi kumalat, gumamit ang mga kawani ng Philippine Coast Guard ng oil-absorbent pad sa pagkolekta nito. Sa kanilang tansya, 30 litro ang bunker oil na tumagas. Nakakolekta rin sila ng kontaminadong debris sa dagat. Nalinis naman na nila ang bahagi ng dagat kung saan may langis. Nag-inspeksyon na rin ng PCG sa iba pang bayan para alamin kung kumalat pa
ang langis. Inaalam pa kung saan ito galing. Eto na ang mabilisang balita. Mala video game ang galawan ng dalawang lalaki na yan sa gilid ng highway sa Cotabato City. Driver pala ang dalawa na nagkainitan dahil sa agawan ng pasahero. Ayon sa pulisya, hindi na i-report sa kanila ang insidente na nag-viral sa social media. Paalala po nila, hindi dapat pairalin ang init ng ulo kapag nasa kalsada. Sa Visayas, arestado ang dalawang lalaking nagnakaw sa isang pawn shop sa Cebu City. Nakunan ang isa sa kanila ng CCTV na bumaba mula sa motorsiklo at sumakay sa pulang kotse. Naaresto ang mga suspect kalaunan sa Sibonga, Cebu, sakay ng naturang kotse. Nakuha sa kanila ang ilang armas. Inaalam ng pulisya kung konektado sa iba pang grupo ang mga suspect. Duda ang ilang kaanak ng pumanaw na retired PNP Chief Camilo Cascolan. Taliwas kasi sa hiling ng kanyang mga kapatid, pinakremate agad ang labi ng dating general. Narito po ang aking report. Na-comatose dahil sa stroke hanggang sa mamatay noong Biyernes si dating PNP Chief at Health Undersecretary Camilo Cascolan. Habang naghihinagpis sa kanyang pagkawala ang mga kapatid ng retiradong general, meron umano silang duda sa paglala ng kanyang lagay ayon sa pamangkin at abogado ng mga kapatid ni Cascolan. We filed a guardianship petition para maalagaan siya nung buhay pa siya. Kasama doon sa guardianship petition, nag-request kami na kung pwede, kung mamatay, huwag i-cremate. Very specific. Sa kabila nito, na-cremate pa rin ang labi ni Cascolan at kahit panaro na umano sa punerarya ang mga kawani ng NBI na handang magsagawa ng otopsiya. Malaking tanong din para sa mga kapatid ng dating general kung bakit doktor mula sa PNP at hindi ang attending physician ni Cascolan ang pumirma sa kanyang death certificate na siyang ginamit para agad maisagawa ang cremation. May invitations tayo sa lahat ng nakialam or naging involved sa pag-handle sa kanyang medication. We anticipate na ang heritage din, itatanong bakit tinuloy. We also anticipate an explanation from the medical legal officer na galing sa PNP, bakit niya pinirmahan. Hindi naman siya yung attending physician. Isa sa tinaguriang Davao Boy si Cascolan o yung mga police officials sa Davao na naging susi sa pinatupad ng anti-drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matapos maging PNP chief, itinalaga siya bilang executive director ng Anti-Terrorism Council Project Management Center at pagpasok ng bagong administrasyon, itinalaga namang undersecretary ng DOH. Kaya hindi raw matanggap ng mga kapatid ni Cascolan na may dudang pagkawala ng kanilang ipinagmamalaking general. As a family, parang hindi namin pwede ding payagan na matuldukan lang to ng ganito. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makapanayam ang may bahay ni Cascolan para makuha ang kanyang reaksyon sa mga sinabi ng abogado ng mga kapatid ni Cascolan. Hinihingi rin namin ng komento ng PNP, NBI at ng Heritage Park tungkol dito. Mga kapuso, hindi bagyo, kundi dahil sa shear line kaya inulan ng husto ang Northern Samar ngayong Nobyembre. Base sa datos ng Pag-asa, mula November 1 to November 23, makikita nga kulay blue ang mapa ng Northern Samar, maging ang ilang panig ng Samar, Sorsogon at Masbate. Ibig sabihin yan, nakapagtala ang mga nasabing lugar ng above normal rainfall amount. Kulay blue din ang ilang lugar sa Batangas, Panay Island at Davao Region. Near normal rainfall amount naman ang mga lugar na kulay green sa mapa, habang ito namang yellow at red indikasyon ng below o way below normal rainfall amount. Ibig sabihin, matumal ang buhos ng ulan sa mga nasabing lugar na naitala mula November 1 hanggang November 23. Kasama riyan ang Metro Manila ayon yan sa Pag-asa. Sa ngayon, posible pa rin umulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dulot nga iyan ng hanging amihan at easterlies maging ng local thunderstorm. Sa mga susunod na oras, uulanin ang malaking bahagi ng bansa base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o kaya naman landslide. Mababa naman ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila. Ngayong araw, nakapagtala ng 17 degrees Celsius na minimum temperature ang City of Pines, Baguio. 19 degrees Celsius sa Malaybalay, Bukidnon. 21 degrees Celsius naman ang naitalang minimum temperature ngayong araw sa Basco, Batanes, habang 21.5 degrees Celsius sa Tanay, Rizal at 24.4 degrees Celsius naman dito sa Quezon City.
may araw ka rin! Mabubulok ka sa impyerno! Ay, sorry mga mare, nadala lang. Ganyan kasi ang pagkasa ni Kapuso Action Drama Prince Ruru Madrid sa isang viral acting workshop. Ano sinasabi mo? Hayop ka! May araw ka rin! Mabubulok ka sa impyerno! Ano ang sinasabi mo? Hayop ka! May araw ka rin! Mabubulok ka sa impyerno! Sa behind the scene nakuha ng GMA Public Affairs sa Black Rider spotted si Ruru bilang latest student sa aktingan paandar ni OG Diaz. Challenge daw ito ni OG para malaman kung effect talaga ang pag-arte ng Sparkle Star. Aba syempre, kinarir naman ni Ruru ang pag-acting sa trending na linyahan. Pasado naman yan kay OG. Pasado rin ang mga maaksyon at kilig na eksenang hatid ng Black Rider. 8 p.m. po yan sa Kapuso Network pagkatapos ng 24 oras. Hindi alam ng Pilipinong si Jimmy Pacheco kung may kasama siyang iba pang Pinoy na binihag din ng Hamas. Meron pa kasing isang Pinoy na hinahanap ng Department of Foreign Affairs na napaulat na nawawala rin sa Israel. Nakikipag-ugnayan naman ang DFA sa Israel at iba pang bansa para sa paghahanap sa kanya. Si Pacheco nakalabas na sa ospital at kasalukuyang nagpapahinga sa isang hotel sa Israel. Kwento niya sa ating embahada roon, 11 kilo ang nawala sa kanya sa halos 50 araw niyang pagkakabihag. Pinoproseso naman na ng Israel Embassy si Pacheco para mabigyan ng benepisyo bilang biktima ng terorismo. Wala pa pong abiso kung ano ang kanyang mga susunod na plano. Kaugnay po sa pagtaas ng presyo ng sibuyas at manok sa ilang pamilihan sa Metro Manila, nakasalang po sa Balitang Hali si Department of Agriculture spokesperson Asek Arnel de Mesa. Magandang umaga po at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi at Tony. Magandang umaga po sa lahat. Yes, Asek, ano na ho ang update sa imported na sibuyas na nakatakdang dumating po sa bansa at gaano po ito karami? Tony and Rafi, normally kasi sa Pilipinas ang ating monthly consumption ng sibuyas is between 21,000 to 22,000 metric tons. Ang ina-expect natin na darating is about 1 month requirement natin, 21,000 metric tons ng sibuyas. Hati ito, pula at puting sibuyas. I see. Pero maabatan ho ba nito? Metric tons yung puti. Opo. Maabatan ho ba nito yung sinasabing pagtaas po ng presyo ng sibuyas no, sa mga palengke sa Metro Manila? Sinasabi ng sa inyo pong tanggapan, DA, 130 to about 200 ang kada kilo po nito ngayon sa ilang mga pamilihan. Yung ating sibuyas, ang pinakamura ay 130, ang pinakamahal ay 220. Yung ating prevailing is between 140 to 160 pesos na presyuhan ng sibuyas. So, pag darating itong imported na sibuyas, kung hindi man ma-maintain, ay hopefully mas bumaba pa yung presyuhan ng sibuyas sa ating mga palengke. Mapunta naman po tayo sa presyo ng manok. Posible bang umabot sa 200 pesos yung kada kilo nito sa susunod na linggo? Yung sa manok, ang presyuhan nito, ang pinakamababa ay 150. Ang pinakamataas, yung price range natin ay 210. Yung prevailing, ito yung presyo na karamihan sa nagtitinda sa mga palengke ay 190. Nagkaroon ng pagtaas sa ating farm gate from 80 to 90. Meron tayong nakikita na 110. Normally, from the farm gate, ang dagdag niyan is about additional 50%. Yun yung retail price ng ating manok. So, with that farm gate price, yung presyo na 180 to 190, ay reasonable na presyo ng manok sa mga pamilihan natin. Pero anong projection po natin habang papalapit ang Pasko? Pagpalapit ng Pasko, natural na mayroong mga konting pagtaas dahil lumalaki yung demand. Ang maganda dito ay stable naman yung ating supply ng mga key agricultural commodities, Rafi and Con. Ano naman pong tugon ng DA sa mungkahi po na gawing per kilo na lamang yung bentahan ng itlog para iwas daya daw sa mga mamimili? Maganda yung suggestion ni Congressman Nicky Briones ng AGA Party List. Dahil base sa standards talaga natin, ang grading of classification ng itlog ay base sa timbang. Yung jumbo ay more than 70 grams. Yung there are difference ng mga 5 to 10 grams between grading. Ang mahirap talaga yung between medium to large. So
At pag binilihan kada tray, makita natin iba-iba talaga ang sizes. At ang presyohan naman, pag sinabi na large, yung pala sa loob may medium, may small. So kung talagang titingnan natin, mas maganda kung per kilo at para makuha ng mga consumers yung talagang worth ng binabayad nila. Pero may mga technical na aspeto na po kailangang plansyahin para po mas accurate yung pagbebenta ng itlog per kilo. Tama yun. Galing kasi sa farm, tinitimbang talaga yan para bilhin ng ating mga traders. Ang problema pagdating sa pamilihan, talagang ano na yan, ang grading dyan ay hindi na tinitimbang. Yun na nga. So issue po ito ng supply, again, ang nagiging dahilan ng pagtaas? In terms of supply, ang issue talaga yung demand. Kagaya ng nabanggit ko dati, pag there are 2 seasons na nagkakaroon ng spike sa presyo ng itlog. Pagpasukan at saka pag maraming handaan dahil talagang primary ingredients ng itlog sa maraming handaan natin. At in terms of supply, we're producing enough supply sa ngayon. 36 million coming from our commercial at 40% dun sa mga native at backyard producers natin. In fact, we're producing 36 million eggs per day dun sa ating mga commercial layers natin. Alright. Marami pong salamat, Department of Agriculture Spokesperson Asek Arnel de Mesa. Maraming salamat at mabuhay po. Magandang umaga. Nauwi naman po sa aksidente ang parasailing experience ng isang babae at kanyang kasintahan sa Boracay. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Di malilimutan ang first-time experience sa parasailing sa Boracay ng turistang si Rica May at kanyang fiancé. Nag-enjoy pa sila habang nasa ere ng ilang minuto pero biglang tumigil ang speedboat na humihila sa kanila. Sumunod na ang unti-unti nilang pagbaba sa tubig na bigla raw bumilis ng papalapit na sa dagat. Nakuhanan din mula sa mismong speedboat ang pagbagsak sa dagat ng mag-fiancé. Nagtatawag na noon ng rescue ang mga crew. Habang nasa tubig, ilang beses pang nalubog si Rica hanggang sa maririnig na muli ang tawanan ng dalawa. Akala nila nung una, bahagi ng parasailing ang pagbaba nila sa dagat. Pero napagtanto nila ang totoo nang dumating na ang rescue boat. Nag-dive sila pababa para tanggalin ko yung mga bakal ba na nakakabit, gano'n yung vest. So sabi nila, ma'am, okay lang po ba kayo? May masakit po ba? May tumama po ba sa inyo? Nung inangat na po kami, doon nila in-explain yung nangyari. Nasira daw po yung makina. Hindi daw po nag-work yung makina and wala pong gasolina. So nawala ng gasolina. Pero sa investigasyon, lumabas na sumabit pala ang hélice ng makina sa mga seagrass. Kumain daw ng makapal na seagrass yung lower part ng makina. Yung di mo po ng gasolina, di marami daw bago wala puto ng gasolina yan eh. Wala man daw silang injuries, sumakit daw ang puwetan ni Rica dahil sa impact ng pagbagsak sa dagat. Mas ikinatakot din daw nila noon ang malaking parachute, mga nakakabit sa kanilang lubid at kung may lumapit sa kanilang pating. Baka mamaya may lumalangoy na sa ilalim namin. Parachute tsaka lubid po. Yung nasa legs namin, hindi ko siya matanggal. Hindi kami makalangoy towards yung boat, yung speedboat namin. October 7 nangyari ang insidente pero kahapon lang ito in-upload sa social media hanggang sa mag-viral. Wala na ring planong magsampa ng reklamo si Rica. Lalo't wala silang injuries at may pinirmahan ding waiver. It's like a waiver na parang hindi po lahat parang i-blame sa kanila since nag-consent po kami dun sa waiver na yan. At sa kabila ng naranasan, umulit pa ng parasailing ang mag-fiancé. Sayang naman yung binayad namin kung bad memories lang. And the second time around, yun, tama na lahat. At ginide na rin, ang daming nag-guide, ang daming nag-asikaso sa amin. Sinubukan namin kunan ng panayamang operator ng nasabing parasailing activity pero hindi pa sila nagbibigay ng opisyal na tugon. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Let the games begin! Magtatapat na ang Final Four ng NCAA Season 99 Men's Basketball mamaya.
Sa unang game ng semifinals, maglalaban ang number 1 seed na Mapua Cardinals at number 4 na Benilde Blazers. Susunod naman sa kanila ang LPU Pirates at San Beda Red Lions. Kung manalo ang Cardinals o ang Pirates, pasok na sila sa finals. Pero kung manalo ang lower seeds na Blazers o Red Lions, magkakaroon ng Game 2 na do or die game. Mapapanood ang mga laro sa GTV pati na rin sa social media pages ng NCAA Philippines at GMA Sports. Umani ng papuri online ang sagot sana ni Miss Universe Philippines Michelle Marquez-T sa tanong sa top 3 candidates ng 2023 Miss Universe. If I could choose to live in any woman's shoes, it would be Apo Wang Od. She's an amazing symbol of cultural preservation. She has been defying boundaries, stereotypes, and that is something that I have tried to inspire everybody around me as well, which is to own your unique story, own your traditions, love where you came from, love who you're with, who you're surrounded with. Yan ang sagot ni Michelle nang itanong sa kanya ni Tito Boy Abunda ang naging final question sa katatapos lang na Miss Universe pageant. Kahapon, nag-share din si Michelle ng ilang backstage ganap nila sa pageant. Samantala, from one queen to another, binigyan ni Miss Universe 1969 Gloria Diaz ng grade ang performance ni Michelle sa Miss U. On a scale of 1 to 10, si Melanie, who was Miss International, na doon ako nag-judge. Talagang gusto ko si Mimi noon. She was a 10 score. And of course, her daughter, of course, I supported her too, in the sense na she had everything, like Melanie, height, grace, and everything. But compared to Melanie, she was an 8. Amateur man sa larangan ng fashion design, hindi ho nagpahuli ang ilang kabataang Pinoy sa paglikha ng mga obrang ibinida ang ganda ng ating kultura. Balitang hatid ni Salima Refran. Ang mga disenyong yan, aakalain mong gawa ng mga veterano na sa industriya. Pero ang mga yan, gawa ng mga estudyanteng naglaban-laban sa stitch-off competition ng Department of Science and Technology. Inspired ang mga obra ng iba't ibang tema na sumisimbolo sa kultura, pamumuhay at tradisyon nating mga Pinoy. So with our modern Filipino streetwear, we would like to showcase the eclectic style of Simbang Gabi. We would like to incorporate this culture and diversity of our Igorot culture sa aming design. Yung mga fabric po na ginamit namin is for sustainability. Ang nagwagi sa kompetisyon ang Threads of Heritage ng Iloilo Science and Technology University. It was entitled Threads of Heritage. So it came from root word heritage, which means yung history. At saka yung inspiration namin, it was inspired by the panuelo and the balintawak sleeves for the female. Because of the kagalingan ng mga bata namin, that they are able to finish the clothes on time. They are working very hard every day. So ganito yung result pala. Bukod sa pagkilala sa galing ng mga estudyante, pinatunayan din daw ng stitch-off competition na posible ang fusion ng art, culture at innovation. Malikhain ng Pinoy. And I think this is where we come in as scientists and as as experts in the field. We have to enable the industry na magkaroon tayo ng tawag natin means to actually become creative. Ang gusto namin yung talino sa siyensya at teknolohiya ay magamit natin sa inobasyon at siyempre dapat tapusin natin sa commercialization. Dito sa Stitch-Off Contest, magmula sa production ng mga iba't ibang agricultural commodity, sa stripping, sa weaving, sa design, hanggang marketing, may kompleto tayong industriya na mas marami ang makikinabang. Salima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa mga kapusong naghahanap po ng trabaho, libo-libo ang pupwede ninyong applyan sa malawakang job fair hatid po ng Department of Labor and Employment.
Gagawin po yan mula December 1 hanggang December 14 sa iba't ibang job fair sites sa bansa. Bilang bahagi po yan ng pagdiriwang ng 90th founding anniversary ng DOLE. Sa Metro Manila, gagawin ang job fair sa ilang lugar sa Maynila, Pateros at Pasig. Ayon sa DOLE, kabilang po sa top vacancies ang customer service representatives, production workers at operators, cashiers, baggers at laborers. Sa mga mag-a-apply, huwag hong kalimutang magdala ng inyong resume. Para sa iba pa hong detalye ng nationwide job fair, bisitahin ang official Facebook page ng Department of Labor and Employment. Balikorte ngayong umaga si dating Senadora Laila De Lima. Detalye po tayo sa ulat on the spot ni Jonathan Andal. Jonathan? Connie, dininig kanina sa Muntinlupa RTC Branch 206 ang hiling ni dating Senadora Laila De Lima na ilipat ng kulungan ang 7 bilanggong testigo na gusto na raw baligtarin ang mga akusasyong ibinato nila laban sa kanya. Ang tinutukoy na 7 bilanggo ay nasa Sablayan Prison and Penal Farm sa Occidental Mindoro pero pinalilipat ni De Lima sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa para raw sa seguridad nila matapos sumulat sa korte ng kanilang intensyong bawiin ang testimonya laban sa dating senadora. Gusto rin ni De Lima na paharapin sa korte ang 7 preso para malaman kung tunay nga ba at kung bakit sila gustong bumaliktad ngayon. Pero hindi muna naglabas ng desisyon dito ang korte dahil maging ang prosekusyon ay may mga preso rin daw na gusto na rin ipalipat sa Bilibid mula sa Sablayan. Sabi ng isa sa mga abogado ni De Lima na si Atty. Raymond Bagilat, importante kung totoong babaliktad ang 7 preso na tumestigo noon laban kay De Lima dahil mapapalakas nito ang reasonable doubt. Tiyak daw kasi mapapaisip ang judge kung bakit dumarami ang bumabaliktad na pabor ngayon kay De Lima. Sabi ni Atty. Bagilat, kung matuloy ang recantation ng 7 preso na testigo, aabot na sa 14 ang bilang ng mga bumabawi ng kanilang akusasyon laban sa dating senadora. Samantala, umaasa si De Lima na isasali ulit ng Administrasyong Marcos ang Pilipinas sa ICC o International Criminal Court matapos sabihin mismo ni Pangulong Bongbong Marcos na pinag-aaralan nila ito ngayon. March 2018 nang ipag-utos ni noong Pangulong Rodrigo Duterte ang pagkalas ng Pilipinas sa ICC matapos i-anunsyo ni noong ICC Chief Prosecutor Fatu Bensouda ang inilunsad nilang preliminary examination sa mga patayan sa Pilipinas dahil sa illegal na droga. Yan ang latest mula rito sa Muntinlupa. Balik sa'yo, Connie. Maraming salamat, Jonathan Andal. May word of the year ng Merriam-Webster Dictionary. Yan po ang salitang authentic o sa Tagalog, tunay at kapani-paniwala. Tumaas daw ang bilang ng searches sa balitang authentic na may meaning na not false or imitation. Isa rin daw ang artificial intelligence ay dahilan kung bakit nagka-interes sa mga tao sa salitang authentic. Ang Merriam-Webster Dictionary ang sinasabing most trusted dictionary sa Amerika. Tinutukan ng GMA Integrated News sa mga naipit sa giyera ng Israel at Hamas. Ngayong linggo, panoorin ang maaksyon at madamdaming dokumentaryo kaugnay niyan mula sa bibig ng mga Pilipinong naipit sa digmaan at mula sa mga mata namin ni JP Soriano at ni video producer Kim Sora. Narito ang sulyap sa Sundo, isang GMA Integrated News documentary. Sa sumiklab na digmaan, pagsaklaw po sila ng bagsak ng bomba. Apektado ang marami nating kababayan. Kaya ang malaking misyon, sunduin ang naiipit na mga Pinoy. Kaysa ang GMA Integrated News sa di birong hamon. Higit 1 linggo mula nang sumiklab ang giyera, ikinasa ang mga hakbang. Brownout ang idinulot ng pagsalpok ng isang kotse sa mga poste sa Lipa, Batangas. Sa Dingaras, Ilocos Norte naman, sinaksak ng isang estudyante ang kapwa niya estudyante sa loob mismo ng eskwelahan. Balitang hatid ni James Agustin. Naka-high alert ngayon ang Dingaras National High School sa Ilocos Norte, kasunod ng insidente ng pananaksak sa loob ng eskwelahan. Ayon sa mga otoridad, sinaksak ng isang grade 9 student ang nakaalitan niyang grade 8 student habang break time. Hindi binanggit kung ano ang pinag-ugatan ng away ng dalawa. Isinugod sa ospital ang biktima na nasa ligtas ng kalagayan ngayon. Isinailalim naman sa counseling ng Municipal Social Welfare and Development Office ang nanaksak na estudyante. Gumawa kami ng intervention plan para ma-monitor ang behavior ng bata. So, we also advise the parents na tingnan mabuti yung anak, yung mga activities. Ang pamunuan ng
Dingras National High School ay nagsagawa na ng debriefing. Nakipag-coordinate na rin po sila sa mga parents at pinaigting na rin po yung seguridad. Plano ng pamunuan ng eskwelahan na bumili ng metal detector para mapigil ang mga pagpasok ng anumang bladed weapon sa loob ng paaralan. Ilang miyembro ng hugpong ng pagbabago ni Vice President Sara Duterte ang lumipat sa partido ni House Speaker Martin Romualdez. Balitang hatid ni Ian Cruz. Sa harap ni House Speaker Martin Romualdez, nanumpa ang ilang mataas sa opisyal ng Davao Oriental upang maging miyembro ng Lakas CMD. Kabilang dyan si Vice Governor Nelson Dayang Hirang Jr. at 5 provincial board members ng kanilang probinsya. Si Dayang Hirang ay isang kilalang kaalyado ng mga Duterte at dating miyembro ng Nationalista Party. Ilan naman sa board member ay mga miyembro ng hugpong ng pagbabago, ang partidong binuo ni Vice President Sara Duterte. Sa okasyon ng National Children's Month sa Manila Hotel, tinanong namin ang Vice Presidente ukol dito. Ma'am, yung known allies ninyo sa DAVOR, lumipat daw po sa camp ni Speaker Romualdez. Any reaction po sina Vice Governor Dayang Hirang, yung mga board member niyo, ma'am, mga dati po yung kaalyado sa HLP? Opo, no comment. Nitong mga nakalipas na linggo, may mga nauna na ring lumipat bakod na mga miyembro ng PDP laban ni dating Pangulong Duterte papunta sa Lakas CMD ni Romualdez. Sa gitna ito ng mga patutsada ni dating Pangulong Duterte sa Kamara na tinawag niyang pinakabulok na institusyon. Ang lipatan ng alyansa sa Kamara, sinundan ng paghahain ng mga resolusyon na humihimok sa gobyerno ang makipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Una nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, pinag-aaralan ng gobyerno ang posibleng pagbabalik muli ng Pilipinas bilang miyembro ng International Criminal Court o ICC. We all should respect the position of the President being the chief architect of foreign policy. So yun po lahat na dapat na posisyon nating lahat. Pero we will continue to reach out to the Department of Justice regarding our position on this matter. Ma'am, may gusto na makikipag-ugnay tayo sa DOJ. So we will still push through na huwag dapat maging posisyon ng government ang makikipagtulungan sa ICC. Just to be clear. Yes, opo. We will continue to reach out to the Department of Justice regarding our position on this matter. And we will lay down the legal basis of our position with the DOJ. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mahilig ka ba sa sushi? Oo naman. Parang perfect ito sa mga sushi lover na tulad mo para po sa inyo yung susunod nating balita. Yun na nga, trending ang sushi art ng isang chef abroad na proud Pinoy. Ang mga gawa ng tubong Pangasinan na si Milo Ramos, pinupusuan ng netizens. Hindi lang kasi nakakabusog, masarap pa sa mata. May hugis braided na buhok, Santa Claus at cake na sushi pala. Kwento po ni Chef Miller, iba't ibang trabaho ang pinasok niya sa Pilipinas at sa Italy bago niya natutunan ang paggawa ng sushi. Kaya ngayon, binubuhos ni Chef Miller ang kanyang creativity sa paggawa ng sushi dahil tinuturing niya rin itong art. Trending, di ba? Ako never pa ako nakakain dahil allergic ako. Lahat talaga Am I missing a lot? Yeah, I'm missing a lot. Pero kung health naman pinag-uusapan, wala ganun talaga. Oo naman. Baka hindi kasi ako makahinga Napakasarap po, Miss Connie. Oo, tingnan mo, iba-iba talaga. At saka ang galing talaga ng Pinoy, no? Kahit saan mo talaga ilagay na larangan, di ba? Nag-e-excel. Tulad na lamang ni Chef. Talagang... Try mo na lang yung rice. Walang nakalagay. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi po kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Tima. Kasama niyo rin po kami, Katrina Son. At Aubrey Calantel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.